Sa sandaling pumailan lang si Haitian sa langit, agad niyang ginamit ang teknik na Black Sky Spear C. Sa isang kisap mata, ang buong kalangitan ay ganap na napalibutan ng hindi mabilang na mga sibat na gawa sa purong enerhiya, nang hindi nagsasayang ng kahit isang segundo. Pinakawalan ni Haitian ang mga energy spears na iyon patungo sa mga skeleton warriors ng ating bida. Ang mga sibat ay umulan mula sa langit sa nakatatakot na bilis, na bumabagsak na parang isang nakamamatay na bagyo. Anumang skeleton na mahadjap ng kanilang saklaw ay agad na nadudurog at nawawasak sa isang iglap lamang. Sunod-sunod na mga abiso ang nagsimulang lumitaw sa harap ng ating bida. Ang iyong 10 skeleton berserkers ay nalipol na. Ang iyong 8 skeleton archmages at 11 skeleton sharpshooters ay nalipol na. Ang iba't ibang abiso ay patuloy na bumuhos ng sunod-sunod. Habang pinapanood ang pagkawasak ng napakarami niyang mga skeleton warriors, naging lubhang seryoso ang ating bida. Sa isang madilim na ekspresyon, naisip niya sa sarili, ang kanyang lakas ay mas matindi pa kaysa noong nakaharap ko siya sa lower realm. Kailangan kong maging lubhang maingat. Matapos wasakin ang mga skeletons, inilunsad ni Haitian ang kanyang atake ng direkta sa ating bida at galit na sumigaw, "Mamatay ka at bumaba sa impyerno." Tumayo ang ating bida sa tapat mismo ng dumarating na atake. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang karit at sinimulang harangin ang papalapit na hambulos ni Haitian. Dahil nakitang isang summoner ang aktwal na nakapidyo sa kanyang atake, lubos na naguluhan si Haitian at hindi makapaniwalang sumigaw, "Imposible. Isa ka lang summoner. Paano mo naharangan ang aking atake?" Habang nasa estado ng pagkagulat si Haitian, patuloy pa rin ang ating bida sa pagpigil sa atake gamit ang kanyang karit. Binitawan ng ating bida ang karit mula sa kanyang kamay at pinaga niya ang bone prison, habang mabilis na sumusugod patungo kay Haitian. Sa isang saglit, lumipad siya sa mismong tabi ni Haitian. Nagawa na lamang tumitig ni Haitian sa kanya ng may kalituhan habang ang mga kade ng gawa sa buto ay biglang nabuo at mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Ang kanyang buong anyo ay mabilis na nagapos ng mga kadena. Dahil sa taranta, desperadong nagpumigla si Haitian at umungal, "Bastardo! Pakawalan mo ang Demon King na ito ngayon din." Gayunpaman, bago pa man siya makalaya mula sa bone prison, inilabas ng ating bida ang Poison God's Blood Essence mula sa kanyang inventory at pinakawalan ito. Agad na kumalat ang isang marahas na ipu-ipo ng makamandag na gas sa buong paligid. Kasabay nito, ipinatawag din niya ang Poison Thunder Beast. Ang Blood Essence ng Diyos ng Lason ay nanalaitay sa buong larangan ng digmaan ng may nakamamatay na lason. Pagkakita rito, lubhang natakot si Haitian at nabulong sa taranta, ang nakatatakot na lasong iyon na naman. "Ano ang binabalak mong gawin?" Samantala, ibinuko ng Poison Thunder Beast ang kanyang bibig at sinimulang higupin ang lason sa paligid. Pinaganya ng ating bida ang dalawang skills ng sabay, ang Poison Engravings at Extreme Poison Annihilation. Habang humihigop ang halimaw ng napakaraming lason, naghahanda ito para sa isang mapanira at malakas na pagsabog. Nang handa na, ibinuko nito ng malawak ang kanyang bibig, na naglalabas ng isang makapangyarihang atake ng lason na hinaluan ng lakas ng kulog, na humaharurot sa buong bilis patungo kay Haitian. Habang nakikitang paparating ang atake, ganap na niyanig ng takot si Haitian. Desperado siyang nagpumiglas upang makawala sa bone prison. Sa sandaling iyon, mas lumapit pa ang ating bida at lalong hinigpitan ang mga gapos na buto sa paligid niya. Habang pinapanood ito, si Haitian, na basang-basa na ng pawis at nanginginig sa takot ay sumigaw, "Nababaliw ka na. Binabalak mo bang mamatay kasama ko?" Nang marinig ito, malamig siyang tiningnan ng ating bida at sumagot, "Kung gusto kitang patayin, ito lamang ang tanging paraan." Naisip niya sa sarili, ang extreme poison na ito ay napaka-epektibo laban sa Black Sky Demon King. Sa mga oras na ito, ang makamandag na atake ay umabot na kay Haitian. Nagniningning ng maliwanag, hamampos ito sa kanyang katawan ng may buong puwersa at agad na tumalam. Sa sandaling dumate ang lason, ang laman ni Haitian ay nagsimulang mabulok at matuno, na naglalantad sa kanyang kalansay sa ilalim nito. Gayunpaman, hindi tumigil ang atake. Sunod-sunod na hambulos ng lason ang patuloy na bumobomba sa kanya. Ang ating bida, na nakatayo sa likuran mismo ni Haitian,
ay nanatiling ligtas at hindi tinatablan ng lason. Pagkakita rito, napasigaw sa gulat si Haitian, "Ano? Hindi ka nasaktan? Imposible iyan." Nang marinig ito, tumawa ang ating bida at sumagot, "Walang imposible rito. Tamasahin mo na lang ang dakilang piging ng lason na inihanda ko para sa iyo." Para sa huling atake, pinaganya niya ang Extreme Poison Star Explosion skill. Isang mapanirang pagsabog ng lason ang naganap sa paligid ni Haitian, naganap na lumamon at tumupok sa kanya. Ganap na niyanig ng Sindex si Haitian habang ang kanyang katawan ay naglalaho, at sumigaw sa huling pagkakataon, hindi ito maaaring mangyari. Paano ito naging posible? Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay natunaw sa ilalim ng lason at ganap na nabura. Sa sandaling mawasak si Haitian, isang malakas na liwanag ang hamampas sa ating bida. Kasabay ng pagtama ng liwanag, isang level up notification ang lumitaw sa kanyang harap, na nagsasaad na nagtagumpay siya laban sa clone ng Demon King at tumaas na ang kanyang antas. Kasabay nito, tumaas din ang antas ng kanyang General Badge. Ang badge ay maningning na kumislap na may kasamang kidlat, at 4 na bituin ang lumitaw sa ibabaw nito. Ang ating bida ay isa na ngayong ganap na 4-star general. Matapos mawasak ang Demon King, sa wakas ay natapos na rin ang labanan at ang buong paligid ay nabalot ng ganap na katahimikan. Gayunpaman, ang paningin ng ating bida ay agad na napadako sa mga taong nasa malapit na nadamay sa pinsalang dulot ng labanan. Ang mga direktang tinamaan ng mga shockwave ay wala ng buhay, habang ang iba naman ay naiwang malubhang na sugatan. Pagkakita sa eksenang ito, agad na nagalit ang ating bida at galit na sumigaw, lahat sila ay namatay dahil sa abis na iyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ng ating bida ang ilang tao na papalapit sa kanya. Lumingon siya at nakita si Bai na nakatayo roon, kasama si Xu Qingliu, ang tinaguriang godly therapist. Sa sandaling makita ni Bai ang ating bida, seryoso itong nagtanong, "Muyo, ayos ka lang ba?" Matapos matanggap ang iyong mensahe, agad kaming nagmadaling bumalik mula sa secret realm ng mga soul devouring beast. Ano ba ang eksaktong nangyari? Dito, pagkakita sa kalagayan sa ibaba, nagsalita rin si Xu Qingliu sa tono ng pagkagulat. Paano humantong sa ganito ang lahat? Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang ipinatawag ang kanyang sandata at sinimulang gamitin ang isang god-level healing technique sa buong lugar. Sa sandaling gumana ang healing technique, isang napakalakas na liwanag ng pagpapagaling ang bumaba mula sa langit patungo sa lupa. Saan man tumama ang liwanag na ito sa mga sugatan, agad silang nagsimulang gumaling. Ang God-level healing technique na ito ay napakalakas kaya maging ang mga nawalan ng mga bahagi ng katawan ay nagsimulang magkaroon ng regeneration. Sa pagkakita rito, maraming tao ang lubos na natigilan. Sa oras na iyon, lumapit si Bai sa ating bida at nagsabi, "Ipaubaya mo na ang pagpapagaling sa kanya." Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, "Ano ba ang eksaktong nangyari?" Sa pagkarinig nito, sinimulang ipaliwanag ng ating bida ang lahat sa detalyadong paraan. Isinalaysay niya na ang Black Sky Demon King mula sa abyss ay nagpadala ng isang god-level clone upang patayin siya, at ang labanan ay nauwi sa pagkadamay ng Kunlun. Pagkarinig nito, ipinatong ni Bai ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida at seryosong nagsalita, "Huwag mo na itong masyadong isipin. Ang mga tao at mga demonyo ay libu-libong taon nang naglalaban. Ang mga ganitong bagay ay nangyayari paminsan-minsan. Ang mga patay ay hindi na maibabalik pa sa buhay. Ang tanging magagawa natin ay pumatay ng mas maraming demonyo at pagbayarin sila gamit ang kanilang mga buhay." Gayunpaman, ang ating bida ay nag-aalab pa rin sa galit. Habang nagngangalit ang mga ngipin, malamig niyang sinabi, "Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang pupunta sa abyss at kukuha ng hustisya." Matapos ito, ang kwento ay lumipat sa palasyo ng Demon Emperor sa loob ng abyss. Ang Demon Emperor ay nakaupo sa kanyang trono, habang bumubulong sa sarili. Ang mensahe ng pagkawasak ng aking kamalayan ay naipadala na pabalik. Isang soul devouring beast, tila nais pa rin ng lahi ng mga tao na lumikha ng isang super god. Napakaabala nito. Hawak ang isang baso, uminom siya ng kaunti at nagpatuloy, "Si Jiang Yi ay malapit ng mabuhay muli, at ang lahi ng tao ay magkakaroon na naman ng isa pang half-step over god." Ang lahat ng ito ay tila konektado sa biglang pag-angat ng batang taong iyon, si Lin Muyo.
Tila kailangan ko siyang unahing burahin. Ang kwento ay muling lumipat sa secret realm ng mga soul-devouring beast. Sa pagitan ng matatayog na bundok, isang sundalo ng Shangxia ang makikitang maingat na naglalakad habang may hinahanap. Sa harap niya ay nakatago ang mga soul-eating insects, bagaman hindi niya ito nakikita. Nang maabot siya ng isa sa mga insekto, direkta itong kumagat sa kanyang leeg. Sa sandaling tumama ang kagat, nagsimulang manginig ng marahas ang sundalo dahil sa lamig, at ang kanyang katawan ay agad na nabalot ng pawis. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang banal na liwanag ng pagpapagaling ang tumama sa kanya. Ang banal na liwanag ni Zhu Qingliu ay bumaba sa sundalo, at agad siyang naibalik sa normal. Isang boses ang umalangaw mula sa itaas, lahat manatiling kalmado. Ang banal na liwanag ni Zhu Qingliu ay kumalat sa buong lugar, na nagpapagaling sa bawat sugatang sundalo na matamaan nito. Sa oras na ito, dumating na rin si Meng. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok kasama sina Bai at Zhu Qingliu. Tumingin si Bai kay Zhu Qingliu at tapat na nagsabi, "Qingliu, malaki ang utang na loob namin sa iyo sa pagkakataong ito." Sa pagkarinig nito, seryosong sumagot si Zhu Qingliu, "Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahi ng mga tao. Ipinatawag ko na ang lahat ng mga natatanging healer mula sa aking pamilya upang matiyak na walang magiging aberya. Ngunit ano ba ang eksaktong dahilan kung bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito?" Sa sandaling iyon, seryosong nagsalita si Meng habang nag-iisip, pagpapalaki ng Gu. Kaya mga kaibigan, dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga plot twist kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Alamin natin iyan sa darating na episode. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, kaya hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.